Nagpanggap siyang mahirap para pumili ng bagong tagapamahala ng bangko, pero walang inaasahan ang mangyayari. Nasa likod si Helena ng madilim na mesa nang pumasok si Ernesto, halatang kinakabahan. Maingat niyang isinara ang pinto at umupo, huminga ng malalim bago magsalita. Ikinuwento niyang nakatanggap siya ng alok sa mas magandang trabaho, isang bagay na maaaring magbago ng kanyang karera. At nag-alinlangan siya dahil ayaw niyang isipin ni Helena na iniiwan niya ang lahat matapos ang napakaraming taon. Palagi ninyo akong pinagkakatiwalaan, Helena. Ayokong isipin ninyo na wala akong utang na loob, sabi niya, iniiwasan ang tingin nito. Sa gulat niya, kalmado lang si Helena. Ernesto, kailangan nating nasa lugar kung saan natin gustong mapunta ang sarili natin. Kung naniniwala kang mas mabuti ang bagong daang ito, dapat mo itong tanggapin. Matutuwa ako para sa iyo at palaging bukas ang pinto kung nais mong bumalik. Malinaw na nakahinga siya ng maluwag at inamin na natatakot siyang biguin ito. Sumagot si Helena na walang sino man ang dapat manatili sa isang lugar para lamang hindi makasakit ng iba at higit sa lahat gusto niyang makita itong masaya. Naging mas magaang ang usapan kaya binanggit ni Ernesto na dahil sa pag-alis niya kakailanganin ni Helena na pumili ng bagong tagapamahala at mahalagang magtalaga ng taong tunay na mapagkakatiwalaan. Tumawa siya at ikinuwento ang isang narinig tungkol sa isang babaeng negosyante na nagkunwaring ibang tao para subukan ang mga empleyado bago magpasya kung sino ang karapat-dapat na ma-promote. Isipin ninyong gawin ninyo iyon para pumili ng bagong tagapamahala, sabi niya, tumatawa. Ngumiti rin si Helena pero naging seryoso ang mukha. Hindi naman yata ganoon ka-imposible ang ideya, sagot niya, nakapatong ang baba sa kamay. Hindi napansin ni Ernesto ang pagiging seryoso nito at nagpatuloy, sinasabing siguradong mabibigla ang mga empleyado dahil marami ang naniniwalang hindi totoong umiiral si Helena dahil hindi ito nagpapakita sa bangko. Lalo na si Liza, dagdag niya, mahilig siyang mag-utos kapag walang nakatingin. Sumang-ayon si Helena na dahil sa tiwala niya kay Ernesto, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na pumunta roon ng personal. Pero ngayon, sa pag-alis nito at sa nalalapit na pagpili ng bagong tagapamahala, marahil oras na para makita niya mismo kung sino ang may karakter para tanggapin ang responsibilidad. Sa kanilang pamamaalam, nagpasalamat si Ernesto sa mga tao ng tiwala at sinabing hinding-hindi niya malilimutan ang lahat ng natutunan niya roon. Nais ni Helena ng tagumpay para sa kanya at tiniyak na hindi ito ang huling pagkikita nila. Nang mag-isa na siya, tumingin siya sa mga papel sa mesa nang hindi talaga nakikita ang mga ito at napangiti ng bahagya. Iniisip kung paano kaya ang pumasok sa bangko nang walang nakakakilala sa kanya para lamang malaman kung sino talaga ang karapat-dapat sa posisyon. Bago tayo magpatuloy, mayroon kaming espesyal na hiling. Dinala namin sa inyo ang mga kwentong ito ng libre at para magpatuloy ito, hinihiling namin na isaalang-alang ninyong mag-iwan ng like at mag-subscribe. I-comment ninyo kung saang lungsod kayo nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at ituloy natin. Lumipas ang ilang araw mula nang umalis si Ernesto at habang bakante pa rin ang posisyon ng tagapamahala, nagpasya si Helena na wala ng dahilan para maghintay pa. Ang ideya na nagsimula lang bilang simpleng pagninilay ay malinaw na ngayon sa kanyang isipan. Maaga siyang nagising ng araw na iyon, nagsuot ng simpleng damit, naglagay ng lumang panyo sa ulo, iniwasan ang kahit anong make-up at maingat na pinahiran ng kaunting dumi ang laylayan ng palda para magmukhang galing siya sa malayo. Tumingin siya sa salamin at halos hindi na niya nakilala ang sarili. Iyon mismo ang gusto niya. Walang pwedeng makaduda kung sino talaga siya. Kinuha niya ang lumang backpack, isinabit sa balikat at umalis. Determinado na makita kung paano umaasal ang mga empleyado ng bangko kapag walang ibang nagmamasid kundi sila-sila lang. Pagdating niya sa bangko, napansin niyang mas abala ito kaysa sa inaasahan. May mga empleyadong naglalakad kung saan-saan, ang ilan ay kausap ang mga kliyente, ang iba naman ay abala sa mga papel at dokumento. Wala ni isa mang tumingin sa babaeng may simpleng itsura na nakatayo malapit sa pinto. Pumasok si Helena ng dahan-dahan, ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Hindi dahil sa takot kundi sa kuryosidad. Unang beses yon
sa napakaraming taon na nakita niya ang bangko nang walang Ernesto, nang walang sinumang nakakaalam na siya ang may-ari. Sa kabilang dulo ng silid, may babaeng halatang namumuno sa lahat. Nagbibigay siya ng utos ng malakas at parang naniniwalang umiikot ang lahat sa kanya. Hindi na kinailangan ni Helena na magtanong kung sino iyon. Siya lang ang pwedeng maging si Liza, ang empleyadong binanggit ni Ernesto na kumikilos na parang siya na ang susunod na tagapamahala kahit hindi pa napipili. Sa bawat kilos nito, malinaw na tingin niya sa sarili ay mas mataas siya kaysa sa iba. Lumapit si Helena pero hindi niya inasahan ang malamig na pagtanggap. "Pasensya na, may pwede bang tumulong sa akin?" Tanong ni Helena. Mahinahon ang boses na salungat sa ingay sa paligid. Tiningnan siya ni Liza mula ulo hanggang paa, tumagal ng ilang segundo bago sumagot. "Naliligaw ba kayo? Hindi ito lugar para tumayo tayo lang, nakakaabala kayo sa trabaho." Kalmado pa rin si Helena at sinabing gusto lang niyang makausap ang isang tao tungkol sa deposito. Si Liza, na may ngiting may halong pang-aasar, sumagot na nasa counter lahat ng impormasyon pero dapat daw ang mga kliyente ay pumupunta ng maayos at malinis dahil hindi iyon lugar para sa gulo. Nagtinginan ng ilang empleyado na nasa paligid pero walang nagsalita. Magalang na nagpumilit si Helena. "Kailangan ko lang talaga ng ilang minuto para may makinig sa akin." Napabuntong hininga si Liza, nag-ikot ng mata at sa wakas ay lumapit, hindi para tumulong kundi para palabasin siya. "Hindi kayo pwedeng manatili rito ng ganito ang ayos. Pakiusap, maghanap kayo ng ibang lugar." Ang paraan ng pagkakasabi nito ay nakakuha ng pansin ng ilang kasamahan, pero bago pa lumala ang sitwasyon, may lumapit na binata. Si Andres iyon na tahimik lang nagtatrabaho mula kanina pero hindi na kinaya ang nakikita. "Maari ko pong asikasuhin kayo," sabi niya. Hindi pinansin ang inis na tingin ni Liza. "Kung gusto ninyo pong umupo, maaari kong pakinggan ang kailangan ninyo." Agad na pumagitna si Liza sa kanilang dalawa. "Andres, huwag kang makialam. Nakakabala lang ang babaeng ito. Hindi mo ba nakikita kung paano siya nakadamit? Siguradong hindi siya kliyente." Nanatili siyang kalmado, hindi itinaas ang boses. May karapatan ang lahat na maasikaso. Kung sinasabi niyang gusto niyang magdeposito, kailangan natin siyang pakinggan. Tahimik na pinanood ni Helena ang lahat, walang ipinapakita. Ang nasabi lang niya ay, "Gusto ko lang naman magdeposito, wala nang iba." Hindi ko maintindihan kung bakit napakahirap makausap ang kahit sino. Tumawa si Liza, isang mapanuyang tawa na umalingaw-ngaw sa buong lugar. "Magdeposito? Kayo? Sa itsura ninyong iyan? Pasensya na, pero baka mas bagay kayo sa kahera sa kanto." May ilang empleyadong nagsimulang magbulungan. Halatang naiilang sa tono ni Liza, pero tila hindi niya iyon napansin. Huminga ng malalim si Andres at sinabing dadalhin niya ang ginang sa mesa para pakinggan ang pangangailangan nito. Pinilit siyang pigilan muli ni Liza. "Hindi mo ba naiintindihan? Sayang lang ang oras mo. Baka wala pa nga siyang account dito." Maingat na sumagot ang binata na hindi mahalaga iyon sa ngayon dahil malalaman lang naman ang totoo matapos pakinggan ang sinasabi ng kliyente. Napansin ni Helena ang mga tingin sa paligid. May ilang empleyado na halatang umaasang tumigil na si Liza, samantalang ang iba na may nagmamasid lang, interesado kung paano matatapos ang lahat. Si Helena, sa kabilang banda, hindi kailanman itinaas ang boses. Nanatili siyang kalmado, nakatingin ng diretso kay Liza na nagsimulang mawalan ng pasensya. "Makinig kayo, ginang," sabi ni Liza, nakapamewang. "Hindi ito lugar para basta na lang pumasok ang mga taong gaya ninyo, walang paghahanda, walang dokumento, walang kahit ano." Sagot ni Helena na hindi niya inakalang magiging ganun kahirap ang humingi lang ng tulong. "Kung magdeposito lang naman ang gusto ko, bakit ganito ang trato sa akin?" tanong niya. Hindi binabago ang tono ng boses. Bago pa lumala ang sitwasyon, sumingit si Andres. "Tama na, Liza. Hayaan mong ako ang umasikaso. Kung may problema, ako ang bahala." Namula sa galit si Liza, pero hindi na siya nagpumilit. Tumingin si Helena kay Andres at sinabing talagang kailangan niyang magdeposito, pero hindi binanggit ang halaga. Muling tumawa si Liza, sinusubukang gawing biro ang sitwasyon. "Baka ilang baryang naligaw lang yan, ano? Kaya ba lahat ng gulo?"
Napaka-inutil ng komento na yon kaya ang ilang kliyente malapit sa kanila ay nagsimulang tumingin kay Liza nang may pagsita. Nanatiling matatag si Helena, hindi bumalik ng anumang insulto. Maingat niyang pinagmamasdan ang bawat reaksyon, bawat ekspresyon para bang gumagawa siya ng tahimik na konklusyon. Habang iniaalok ni Andres ang isang upuan, si Liza nakapamewang pa rin. Ay bumuntong hininga sa pagkainis, hindi napapansin na iba na ang tingin sa kanya ng lahat. Nanatiling kalmado si Helena, walang ipinahihiwatig kung sino talaga siya. Pero sa loob-loob niya ay nagsisimula ng mabuo ang isang malinaw na opinyon tungkol sa lahat ng nakikita niya sa lugar na iyon. Nanatiling tahimik si Helena ng ilang segundo. Pinagmamasdan ng kaguluhan na nilikha ni Liza habang si Andres matiisin ay naghihintay para umpisahan ang proseso. Pagkatapos, nang walang ipinapakitang emosyon, inalis niya ang backpack sa kanyang balikat at inilapag ito sa counter ng may matatag na kilos. Ang tunog na iyon ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng empleyado at kliyente malapit sa kanila. Pero ang talagang gumulat sa lahat ay nang buksan ni Helena ang zipper at ipinakita ang laman. Pera, napakaraming pera, hindi kayang ipagsawalang bahala. Tumigil sa ginagawa ang mga tao. Nagsimula ang bulungan. At si Liza na noon ay mayabang pa ay halatang nataranta. Malumanay na sinabi ni Helena na gusto niyang ideposito ang halagang iyon at ilang sandali natahimik ang buong lugar. Tuluyang nawala ang mayabang na tono ni Liza. Bigla siyang ngumiti para bang nalimutan ang lahat ng sinabi niya kanina. Siyempre ginang, ako na mismo ang aasikaso nito. Sumama lang po kayo, sabi niya. Iniunat pa ang kamay para kunin ang backpack. Pero mabilis itong binawi ni Helena at mariing sinabi, mas gusto ko pong siya ang magpatuloy ng transaksyon. Siya lang ang tumrato sa akin nang may respeto mula sa simula. Biglang nag-iba ang mukha ni Liza. Ang hiya ay napalitan ng inis pero alam niyang nakatingin ang lahat kaya pinilit niyang ngumiti. Kung iyan ang gusto ninyo, sabi niya, pilit ang ngiti at umurong ng ilang hakbang. Kahit halatang hindi iyon ang gusto niya. Si Andres sa kabilang banda ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Hindi siya mukhang na-impress sa pera, mas nag-aalala siyang matapos ng tama ang proseso. Mari tayong umupo sa mesa at punan ang mga kailangang papeles, sabi niya. Para bang isa lang itong karaniwang kliyente. Sumama si Helena at maingat siyang nanood habang inaayos nito ang lahat. Hindi tinatanong ang tungkol sa kanyang hitsura. Walang sinasabi na walang kinalaman. Tinrato siya ng may parehong profesionalismo tulad ng sa kahit sinong tao. Samantala, si Liza ay hindi tumigil sa panonood mula sa malayo. Halatang naiinis. Dati-rati minamaliit niya ang babaeng tila walang-wala, pero ngayon ay malinaw na sa kanya ang laki ng pagkakamaling nagawa niya. Ang ibang empleyado ay nagbubulungan, nagpapalitan ng tingin na puno ng gulat at pati na rin ng kaunting hiya sa nangyari. Si Helena gayunman ay nanatiling tahimik. Nakipag-usap lang siya ng kailangan kay Andres para matapos ang deposito at nang matapos, nagpasalamat siya ng maayos pero hindi nagbigay ng paliwanag kung sino talaga siya. May maitutulong pa po ba ako? Tanong ni Andres. Hindi pa rin alam kung sino talaga ang misteryosong kliyenteng iyon. Sa ngayon wala na, sagot niya. Tumayo ng may parehong katahimikan tulad ng pagdating niya. Isinuot niya muli ang backpack na wala ng laman. Tumingin saglit kay Liza na pilit ngumiti at naglakad papunta sa pinto. Umalis siya sa bangko nang hindi na nagsalita pa. Iniwan ang lahat na nagtataka at pinag-uusapan ang nangyari. Kinabukasan ng umaga, nang bumukas ang pinto ng bangko, patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga empleyado ang tungkol sa misteryosang kliyente ng nakaraang araw. May ilan na nagsabing marahil ay isa siyang napakahalagang tao. Ang iba na may inisip na baka may-ari siya ng isang kumpanya. Ngunit wala talagang nakakatiyak. Makalipas ang kaunting sandali, dumating si Helena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang payak na babaeng nakita nila kahapon. Naka-eleganting damit siya, maayos ang buhok, at perpekto ang ayos ng mukha. Nang makita siya, muntik nang matisod si Liza sa pagmamadali para salubungin siya. Magandang umaga po, ma'am. Malugod po kayong tinatanggap, sabi nito, na may ngiting halatang pilit. Napatigil ang ibang empleyado, nagulat at tahimik na nagmasid. Mahirap paniwalaan na siya ang parehong babae na noong nakaraang araw ay hindi pinansin at tinrato pa ng may pagmamaliit.
Naglakad si Helena patungo sa gitna ng bulwagan, kalmado ang tingin sa lahat. Pagkatapos ay nagsalita siya ng malinaw. Siguro'y iniisip ninyo kung sino ako. Kung ganoon, ako ang may-ari ng bangkong ito. Mabilis ang naging reaksyon. May ilang empleyadong napahawak sa kanilang bibig. Ang iba na may nagtinginan na parang hindi makapaniwala. Nanlabo ang mukha ni Liza sa sobrang pagkabigla. Nagpatuloy si Helena ng walang pagbabago sa tono ng boses. Narito ako dahil sa pag-alis ng dati ninyong manager. Kailangan kong pumili ng papalit sa posisyon. At kahapon, nang hindi ninyo alam kung sino ako, maingat kong minamasdan ang bawat kilos ninyo. Saglit siyang tumigil para tumimo ang mga salita sa isipan ng lahat. Si Liza, na unti-unting nakabawi sa gulat, ay lumapit at nagsalita na may pilit na sigla. Natutuwa po ako na nakita ninyo ang aking pagsisikap, ma'am. Sigurado po ako na handa akong akuin ang responsibilidad na iyon. Akala ng lahat ay siya ang papangalanan, ngunit tumingin si Helena kay Andres na tahimik pa rin sa isang sulok at halatang nagulat sa nangyayari. Sa totoo lang, sabi ni Helena, ang taong uupo sa posisyon ay si Andres. Ipinakita niya ang respeto, pasensya at pagkatao noong panahong walang ibang gumawa nito. Ganitong uri ng tao ang nais kong mamuno sa lugar na ito. Tahimik ang buong bangko sa loob ng ilang segundo, ngunit si Liza na hindi matanggap ang narinig ay lumapit at nagsalita na may tinig na puno ng galit. Isa itong kawalang katarungan, Helena. Mas matagal na akong nagtatrabaho rito kaysa sa kanya kabisado ko ang bawat departamento, bawat detalye ng operasyon. Lagi kong sinisiguro na maayos ang lahat at ngayon biglang may darating na walang kahit anong karanasan at makukuha niya ang posisyong dapat ay para sa akin. Palakas ng palakas ang kanyang boses at ang ibang empleyado ay nagkatinginan na hindi malaman kung dapat bang sumang-ayon o manahimik na lamang. Nanatiling kalmado si Helena. Hindi niya tinaasan ang boses, hindi siya nawalan ng kontrol. Tinitigan lamang niya si Liza at kalmadong nagsabi, hindi nangangahulugang may karunungan ang tagal ng serbisyo at ang karanasan na walang mabuting pagkatao ay hindi gumagawa ng isang pinuno. Kahapon, nang hindi ninyo alam kung sino ako, maingat kong minamasdan ang bawat kilos ninyo. Ipinakita ni Andres ang respeto, empatya at kababaang loob kahit hindi niya alam na ako ang may-ari ng bangko. Samantalang ang iba ay mas piniling kumilos ng may kayabangan na parabang ang itsura ng tao ang batayan ng kanyang halaga. Saglit siyang tumigil, tinitingnan ang mga empleyadong tahimik na nakikinig sa bawat salita. Ang isang pinuno ay dapat maging mabuting halimbawa sa iba at hindi lamang marunong pumirma ng papeles o mag-utos. Ang tunay na pinuno ay marunong rumespeto sa lahat. Nasa itaas man, kapantay o nasa ibaba, dahil alam niyang mahalaga ang bawat isa. Si Andres na kanina pa tahimik ay halatang naiiyak na. Hawak-hawak niya ang kanyang mga kamay sa harapan na parabang hindi alam ang gagawin at sa wakas ay nagsalita ng may tinig na nanginginig. Wala pang nagsabi ng ganito sa akin. Lagi kong iniisip na ang trabaho ko lang ay pumasok, gawin ang ipinapagawa at umuwi kapag tapos na ang oras. Hindi ko inakalang may makakakita pa ng higit doon. Huminga siya ng malalim at idinugtong na mas lalo pang nagulat. Ang malaman na napansin ninyo iyon sa akin, higit pa ito sa inaasahan ko para sa buhay ko. Bahagyang ngumiti si Helena at sumagot, hindi ka napili ng basta-basta, Andres. Ang ganitong posisyon ay nangangailangan ng higit pa sa galing sa numero o tagal ng karanasan. Kailangan nito ng empatiya, integridad at kakayahang magbigay inspirasyon sa iba upang maging mas mabuti. Iyan ang nais kong makita rito. Tumingin siya sa iba pang empleyado at nagpatuloy. Kung iniisip ng iba na ang pamumuno ay basta-basta lang ang pag-utos at pagiging mas mahusay kaysa sa lahat, nagkakamali sila. Ang pamumuno ay paglilingkod, ito ay pagiging mabuting halimbawa. Hindi ito tungkol sa edad o tagal sa trabaho, kundi sa ugali, pagkatao at pagiging makatao. Pinisil ni Liza ang labi, ipinatong ang mga braso sa dibdib, at umiling ng hindi sang-ayon. Sa lahat ng respeto, Helena, pero hindi makatarungan na ibigay ang ganito kahalagang posisyon sa taong kakaunti pa lang ang alam. Hindi niya alam ang proseso, hindi niya naiintindihan ang mga suliranin, wala siyang ideya
kung paano pinananatiling maayos ang lahat. Hindi na tinag si Helena. Lahat ng iyan ay maaari niyang matutunan. Ang kaalamang teknikal ay nakukuha ng sinuman sa paglipas ng panahon. Ngunit ang hindi na ituturo ay ang kababaang loob, respeto, at ang kakayahang makakita ng halaga sa bawat tao. Kahapon, ipinakita ni Andres na mayroon na siya nito, samantalang ang iba na may ipinakita lamang ang kayabangan at pagmamataas. At hindi ko ipagkakatiwala ang kinabukasan ng bangkong ito sa kamay ng taong marunong lang mag-utos at manghamak kapag akala niya'y walang nakakakita. Umuugong sa bulwagan ang kanyang mga salita at walang sino mang naglakas loob na sumabat. May ilang empleyadong tumango, ang iba na may umiwas ng tingin kay Lisa na halatang pinipigilang mawalan ng kontrol sa harap ng lahat. Lumapit si Helena ng kaunti at mahigpit na nagsabi, "Lisa, hindi ko binabaliwala ang iyong trabaho. Ngunit dahil sa paraan ng pagtrato mo sa taong inakala mong walang halaga, malinaw sa akin na hindi ka pa handang mamuno. Ang isang manager ay hindi maaaring pumili kung sino lang ang karapat-dapat tratuhin ng mabuti at sino ang dapat balewalain. Dito sa loob lahat ay dapat pantay." Tahimik na pinahid ni Andres ang mga mata, pinipigil ang emosyon at mahina niyang sinabi, "Ginawa ko lang ang tingin kong tama. Hindi ko alam kung sino talaga kayo, pero para sa akin, wala namang magiging kaibahan niyon. Hindi tama na tratuhin ng masama ang isang tao dahil lang mukha silang may mas kaunti." Tumango si Helena at sumagot, "At iyan mismo ang dahilan kung bakit handa kang mamuno. Dahil para sa iyo, hindi ito tungkol sa katayuan, kundi tungkol sa paggawa ng tama." Huminga ng malalim si Liza, pilit tinatago ang pagkailang. Pinilit niyang ngumiti at sinabing naiintindihan niya ang desisyon, pero kabaligtaran ang ipinakita ng kanyang mukha. Sa loob-loob niya, kumukulo ang galit at kahit sinubukang itago, malinaw sa tingin niya na hindi niya basta tatanggapin iyon. Dahan-dahan niyang umiling, itinabi ang mga papeles na hawak at lumayo ng walang sinasabi. Kunwaring sang-ayon pero may malamig na tingin ng isang taong may binabalak para baligtarin ang sitwasyon. Napansin ni Helena ang kilos at alam niyang ang katahimikan ni Liza ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ngunit pinili niyang huwag nang pahabain ang eksena. Humarap siya kay Andres at idineklara sa harap ng lahat, "Gusto kong malinaw sa lahat dito na ngayong araw ay magsisimula ang bagong yugto para sa bangkong ito. Gusto ko ng lugar kung saan bawat kliyente, bawat empleyado ay tinatrato ng may dignidad. At magsisimula iyon sa halimbawa ng taong namumuno. Andres, inaasahan kong dala-dala mo ang halagang ito sa lahat ng iyong gagawin mula ngayon." Tumango ang binata, halatang emosyonal pa rin at sumagot, "Pangako ko na hindi ninyo ito pagsisisihan, Helena. Gusto kong lahat dito ay maging proud na nagtatrabaho sa lugar na ito." Mahina munang pumalakpak ang mga empleyado habang si Liza, nakatayo malapit sa pinto, tahimik na nanonood. Ang mga matay nakatuon kay Andres na may kinikim-kim na hinanakit na hindi nakalampas kay Helena. Sa mga sumunod na araw, opisyal nang sinimulan ni Andres ang kanyang bagong tungkulin bilang tagapamahala. Bagaman may kaunting kaba pa rin, pero may tunay na hangaring gawin ang lahat sa pinakamagandang paraan. Naalala niya ang bawat salita ni Helena, lalo na nang sabihin nitong umaasa siyang hindi lamang kahusayan, kundi pati na rin ang kabutihang asal at mabuting halimbawa ang ipapakita niya. Kaya naman, maaga siyang dumarating, bumabati sa lahat ng empleyado ng walang pinipili at sinisigurong nakikinig muna sa mga suhestiyon bago magdesisyon. May ilan na nakatingin sa kanya nang may pagdududa, para bang hindi makapaniwalang kayang pamunuan ng isang batang bago pa lang sa trabaho ang lahat. Pero may iba rin na unti-unting napapansin ang mga pagbabago sa kapaligiran, gaya ng marespeto niyang pakikitungo sa lahat at ang kalmadong paraan ng paglutas sa maliliit na problema araw-araw. Si Liza, gayunpaman, ay hindi matanggap ang bagong realidad na ito. Kahit pa kunwari siyang sumang-ayon sa desisyon ni Helena, ramdam niya ang matinding pagkahiya sa hindi pagkakapili sa kanya at hindi niya maitago ang pagkainis. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula siyang kumilos ng palihim pero planado. Pinabanggit niya sa ilang kasamahan na tila naliligaw si Andres na wala siyang tapang para gumawa ng mahihirap na desisyon at na sooner or later
Mapapansin ng bangko na hindi siya handa. Mabait siyang tao, hindi ko itinatanggi, sabi niya sa tunong kunwari maunawain. Pero hindi sapat ang pagiging mabait para pamunuan ang lahat dito. Mabilis kumalat ang mga komentong iyon. Lumilikha ng duda sa isipan ng ilang empleyado. May ilan na naaapektuhan ng mga salita ni Liza. Nagsimulang bantayan ang bawat kilos ni Andres. Naghahanap ng pagkakamaling makapagpapatunay na hindi siya karapat-dapat. Ngunit may iba rin na napansin na kahit baguhan siya, pinapakita ni Andres ang pambihirang pasensya. Hindi kailanman nagtataas ng boses at sinisikap lutasin ang mga alitan nang hindi lumilikha ng kahihiyan. Iba siya kaysa sa nakasanayan nila at unti-unti. Ang pagkakaibang iyon ay nagsimulang makaakit sa ilan sa kanila kahit mabagal. Si Andres, sa kabilang banda, ay napapansin ang mga mapanghusgang tingin pero hindi niya hinayaang mabago ang paraan niya ng paggawa. Mas pinili niyang maniwalang sa paglipas ng panahon ang kanyang trabaho ang magsasalita para sa kanya, hindi ang mga chismis. Patuloy siyang tumutupad sa kanyang tungkulin ng may dedikasyon, humihingi ng tulong kapag may hindi alam, at sinisigurong nagpapasalamat sa bawat empleyadong tumutulong magresolba ng problema. Ang ugaling ito, gayunpaman, ay lalo pang nakainis kay Liza dahil sa halip na magpakita ng kahinaan, ipinapakita ni Andres ang kababaang loob nang hindi nawawala ang respeto ng mga kasamahan. Si Helena, gaya ng dati, ay laging mapagmatsyag. Pumupunta siya sa bangko ng walang abiso, dumarating sa iba't ibang oras, tahimik na naglalakad sa pagitan ng mga empleyado, pinapansin ang mga usapan, kilos at kahit ang mga tingin. Mabilis niyang napansin ang ilang pagkakaiba. Narinig niyang binanggit ni Liza sa grupo ng mga kasamahan na nakalimutan ni Andres ang isang mahalagang dokumento, pero nang alamin ni Helena, nalaman niyang naipasa ito sa tamang oras. Sa ibang araw, binitiwan ni Liza ang paratang na hindi marunong humarap si Andres sa mga kliyenteng mahihirap pakisamahan, pero nakita mismo ni Helena kung paano pinakalma ni Andres ang isang galit na kliyente nang hindi nagtataas ng boses, maayos na natapos ang lahat. Ang mga pagkakaibang ito sa pagitan ng sinasabi ni Liza at ng totoong nangyayari ay nagsimulang mapansin ni Helena na pinili munang huwag magpadalos-dalos. Sa halip na harapin agad si Liza, mas maingat siyang nagmasid. Napansin niya kung paanong may ilang empleyado ang inuulit ang mga komento ni Liza nang walang katiyakan. Habang may iba na nagsisimulang ipagtanggol si Andres, sinasabing sa wakas ay mas magaan na ang kapaligiran, wala nang masyadong authoritarian na pamumuno. Sa isa sa mga biglaang pagbisita niya, tumayo si Helena ng ilang minuto, malapit sa pinto ng administrative area, at narinig si Liza na kausap ang dalawang empleyada. Mukha lang siyang kalmado, sabi ni Liza, pero ang totoo wala siyang alam sa ginagawa niya. Kapag napansin ni Helena, makikita niyang mali ang pagpili ng isang taong walang karanasan. Hindi sumagot ang dalawang empleyada, tumango lang, marahil para iwasan ang gulo. Nanatiling tahimik si Helena, hindi ipinapakitang narinig niya ang lahat, pero bawat salita ay nanatili sa kanyang isipan. Samantala, patuloy na nagtatrabaho si Andres, hindi iniintindi ang karamihan sa mga chismis. Kapag dumarating si Helena, tinatanggap niya ito ng may paggalang. Ngunit hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga tungkulin o ang pangangasiwa sa mga empleyado. Maingat itong pinagmamasdan ni Helena. Napapansin niyang hindi sinusubukan ni Andres na magpasikat. Ginagawa lang nito kung ano ang tama sa kanyang paniniwala. Ang ganitong tapat na ugali ay lalong tumataliwas sa asal ni Liza na mas abala sa paninira sa katrabaho kaysa sa pagganap ng maayos sa sariling gawain. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang lumitaw ang hati sa pagitan ng mga empleyado. May isang grupo pa ring inuulit ang mga paratang ni Liza, kumbinsidong mabibigo si Andres balang araw, habang ang lumalaking kabilang grupo naman ay nagsasabing mas maaliwalas na ang kapaligiran, mas nasisiyahan ang mga kliyente, at baka tama nga ang naging desisyon ni Helena. Tahimik na inaalala ni Helena ang bawat detalye. Napapansin niya kung paano pinupuri ni Liza si Andres sa harapan nito, pero bumabatikos sa likod. Nakikita niyang malabo ang ilan sa mga paratang nito, walang ebidensya, at minsan ay
Nag-iiba pa ang kwento, depende kung sino ang kausap. Lalong lumalakas ang kutob ni Helena na may mali, pero hindi siya kikilos hanggat wala siyang ganap na kasiguruhan. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimula si Helena na bumisita sa bangko nang hindi nagpapaalam. Tahimik na kinakalap ang lahat ng kailangan niyang malaman. Kinabukasan, dumating siya ng walang pasabi, naglakad ng matatag papunta sa gitna ng bulwagan. Huminto ang lahat sa ginagawa dahil bihira lang siyang makitang nandoon. Si Liza na noon ay nasa tabi ng dalawang empleyada ay inayos ang buhok at tinangkang itago ang kaba, pero malinaw sa seryosong mukha ni Helena na hindi iyon basta karaniwang pagbisita. Si Andres na abala sa pagsusuri ng ilang dokumento malapit sa counter ay napatingin ng mapansin ang katahimikan, hindi agad maintindihan ang nangyayari. Tumingin si Helena sa lahat at nagsalita ng may matatag pero kontroladong tinig. Narito ako ngayon dahil sa mga nakaraang linggo, marami akong nasaksihan dito. Nakinig ako sa mga usapan, nakita ko ang mga kilos at napansin ko ang mga asal na nakababahala. Sa tingin ko ay makatarungan na pag-usapan ito sa harap ng lahat. Saglit siyang tumigil, hinayaang dumausdos ang bigat ng kanyang mga salita. Bago nagpatuloy, natuklasan kong may mga pagtatangka na siraan si Andres, mga kasinungalingan at malisyosong komento para dungisan ang kanyang pangalan. Hindi lang ito hindi patas, ito ay hindi katanggap-tanggap sa anumang profesional na lugar. Nagkatinginan ang mga empleyado at nagsimula ang mga bulungan. Nanatiling nakatayo si Liza, halatang kinakabahan, pilit na kumakapit sa sarili. Diretsong tumingin sa kanya si Helena at nagpatuloy. Liza, narinig ko ang bawat salita, nakita ko ang bawat kilos. Ang leader na sumisira sa iba para lang umangat ay kailanman hindi pagkakatiwalaan ng kumpanyang ito. Kung iniisip ng sino man na maaaring umasenso sa ganitong paraan, nagkakamali sila. Walang puwang para sa ganyang pag-uugali dito. Tinangkang magsalita ni Liza, pero tinaas ni Helena ang kamay para patahimikin siya. Binigyan kita ng panahon para magsisi, para baguhin ang ugali, pero bawat araw na lumilipas ay lalo lang nitong pinapatunayan ang totoo. Kaya ngayon, sa harap ng lahat, para wala ng alinlangan, ipinapahayag ko na ikaw ay tinatanggal sa trabaho mula sa oras na ito. Sinsero akong umaasa na balang araw ay matuto ka at magbago bilang tao, dahil walang nananalo sa buhay sa pamamagitan ng paghila pababa sa iba. Bumagsak ang katahimikan sa paligid. Namula si Liza sa hiya at galit, pinipigil ang emosyon, at tahimik na kinuha ang kanyang mga gamit bago mabilis na lumabas ng pinto. Ang ilang empleyado'y nagkatinginan, gulat pa rin, habang ang iba'y tila nakahinga ng maluwag, para bang natapos na rin ang matagal na tensyon. Humarap si Helena kay Andres na halatang naantig, nagpipigil ng luha para manatiling matatag sa harap ng lahat. Andres, sabi niya sa mas malambot na tinig, inapi ka ng wala kang ginawang masama kundi ang magtrabaho ng tapat. Nais kong malaman mo na may buong tiwala ang kumpanya at ako mismo sa iyo. Ang pagiging manager dito ay hindi lang tungkol sa papeles at target, kundi sa pagpapanatili ng respeto, pagkakapantay-pantay at pagkatao na palagi kong ninanais para sa lugar na ito. Huminga ng malalim si Andres, pinipigil ang emosyon at sumagot. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa tiwala, Helena. Nangangako akong gagawin ko ang lahat, hindi lang bilang manager, kundi bilang taong naniniwala na nararapat tratuhin ang lahat dito ng may dignidad. Walang kinalaman ng posisyon, walang kinalaman kung sino sila. Nais kong maging dahilan ng karangalan ng lugar na ito para sa ating lahat. Tumango si Helena na may banayad ng ngiti at nagsabi, habang nakatingin sa lahat ng empleyado, nais kong maunawaan ninyo ang isang mahalagang bagay. Ang kadakilaan ay hindi nasusukat sa posisyon, sa sahod, o sa kapangyarihang iniisip nating taglay natin. Ang kadakilaan ay nasa paraan kung paano natin tinatrato ang kapwa, lalo na ang mga taong walang maibabalik sa atin. Kung may sino man na magnanais maging leader dito balang araw, gawin iyon sa pamamagitan ng tamang halimbawa, hindi sa pamamagitan ng paninira o pagmamaliit sa iba. Tahimik na nakinig ang mga empleyado. Marami ang halatang nag-isip tungkol sa sariling asal. Idinagdag pa ni Helena,
Naniniwala ako na ang bangkong ito ay maaaring higit pa sa lugar ng trabaho. Maaari itong maging espasyo kung saan may respeto ang lahat, kung saan pantay ang trato sa kliyente at empleyado, at kung saan ang pamumuno ay nangangahulugang maglingkod, hindi basta magutos. Si Andres halos nanginginig ang boses ay muling nagsalita. Hindi ko kayo bibiguin. Nais kong lahat dito ay maramdaman ang pagpapahalaga at walang sino man ang matakot na tratuhin ng mayabang o may paghamak. Saglit siyang tumigil at idinugtong. Kung sakaling magkulang ako, nais kong ipaalala ninyo ang mga sinabi ngayon. Dahil ayokong maging karaniwang manager lang, nais kong maging taong nagdadala ng kabutihan. Ngumiti si Helena, kontento sa kanyang mga narinig, at nagsabi, "Iyan mismo ang inaasahan ko. Hindi lang mula sa iyo, kundi mula sa lahat ng nagtatrabaho rito. Nais kong magsilbing halimbawa ang nangyari ngayon upang ipakita na walang sino man ang tunay na umuunlad sa pamamagitan ng pagbagsak ng iba at na ang respeto ay kailangang mas mataas kaysa sa anumang pansariling ambisyon." Unti-unting nagbago ang hangin sa bulwagan. Nagsimulang lumapit ang mga empleyado kay Andres upang batiin siya. Ang ilan ay humihingi ng paumanhin dahil sa pagdududa sa kanya noong una. Ang iba na may nag-aalok ng tulong para gawing mas magkakaisa ang lugar. Wala na si Liza ron at para bang nabunutan ng tinik ang lahat. Pinagmamasdan ni Helena ang lahat ng may damdamin ng pagmamalaki at kasiyahan. Nakita niyang tuluyang tinanggap ni Andres ang posisyon. Kinakausap ang bawat empleyado. Inaanyayahan ang lahat na magtulungan ng walang kompetisyon. Ang bangkong yon na dati puno ng alitan at tsismis, ngayon ay tila nagsisimula ng gumawa ng hakbang patungo sa mas maayos na bukas. Si Helena na nakatayo malapit sa pinto ay napagtantong ang kanyang desisyon ay hindi lamang nagbago ng direksyon ng kumpanya, kundi pati na rin ang paraan ng pagtingin ng lahat sa tunay na halaga ng pagtrato sa kapwa ng may respeto. Salamat sa pag-aabot hanggang dito. Sa mundong puno ng tahimik na sakit, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung ang kwentong ito ay nakapagpaantig sa iyo, iwan mo ang iyong pagsuporta. Malaking tulong ito upang patuloy naming maibahagi ang mga tunay na salaysay na nararapat pakinggan. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo rin. Maaaring tila maliit na bagay lamang, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa. Nagpanggap siyang mahirap para pumili ng